Oras na ang haring araw nang magising si Kaylin. Parang gusto pa niyang maidlip ngunit napakaliwanag na ng sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Kinusot niya ng ilang beses sa mga mata bago tuluyan nagmulat. Nakaawi pala ang kortina sa may bintana kung kaya't diretso ang sinag ng araw sa kanyang higaan. Umupo siya at nag-inat ngunit na-expose ang kahubdan sa pagkakalihis ng nakabalot na kumot sa katawan. Agad niyang niyakap ang sarili habang malikot ang mga matang sinuyod ang paligid at napahinga siya ng maluwag nang masigurong wala siyang kasama sa kwarto pagkatapos ay papikit na naghilamos ng mukha. Rumistro sa kanyang isip ang nangyari kagabi at kulang na lamang ay isumpa niya ang sarili. Ano bang nagawa niya? Paano siya ngayon haharap sa kanyang amo? Kulang beses pa niyang sinabunutan ang sarili pero kahit ano pang paninisi ang gawin sa sarili ay nangyari na at wala na siyang magawa. Bahala na lang sa Batman kung anong gagawin kapag magkita sila mamaya ng kanyang boss. Napatingala siya sa taas sa labis na frustration, ngunit napatalon siya sa kinopay nang makita ang oras na nakasabit sa wall clock. Ilang minuto na lamang at mag-aalas 8 na. Malapit na ang call time ng kanyang trabaho at yun muna ang pagsisikapan niyang gawin ang makaabot sa tamang oras. Dali-dali siya nagtungo sa banyo at mas mabilis pa kay The Flash ang ginawang panliligo. Pagkatapos ay nagbihis agad at pinasadahan ng konting blower ang basang buhok. Naglagay siya ng lipstick sa labi nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Sa pagkataranta dahil sa kanyang oras ay nakalimutan niya ang pinoproblemang pagising. Tinungo niya ang pinto upang tingnan kung sino ang nasa labas ngunit halos mawala ang kulay sa kanyang muka nang mapagbuksan si Caleb na sobrang presko at gwapo habang nakapamulisang nakatayo sa kanyang pintuan. "Sir, good morning." Bati niya na halos hindi malaman ang gagawin. Hindi niya akalaing kakatukin siya ng binata at hindi siya handa upang makita ito agad. Nanginginig pa nga ang kanyang mga tuhod sa pagkakatayo sapagkat tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa habang napaka-formal at sobrang seryoso ng muka. Mabuti na lamang at nakahawak pa siya sa doorknob. "What time is it?" Maya-maya'y formal nitong wika kasabay ng pagsulyap sa mamahaling relo sa bisig. Pasensya na sir, palabas na po ako." Natataranta pa ring turan niya at hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang sarkastikong pagngiti nito. Tuloy, namula nang wala sa oras ang kanyang muka. "By the way, I came by to give you this." Turan nito pagkatapos dukutin sa bulsa ang isang tseke at iniabot sa kanya. Bigla siyang naguluhan kung bakit bibigyan siya ng ganoon ng binata, kung kaya't nagtatanong ang mga matang tumingin siya sa mukha nito. "Payment for your service last night." Walang kaabog-abog na pahayag nito at halos nasampal siya ng ilang beses sa sobrang pangangapal na mukha. Hindi siya nakapagsalita at hindi rin niya maintindihan ang halo-halong nadarama. Parang gusto niyang lumubog sa kinatatayuan dahil sa kahihiyan at tila gusto rin niyang maiyak dahil sa tenura nito. Alam niyang nagkamali siya, naging marupok pero hindi niya lubos maisip na babayaran siya na parang bayarang babae ng lalaking ito. "Hindi naman po ako nagpapabayad, sir." Halos hindi niya mabigkas sa mga katagang tinuran niya. Hindi niya alam kung dahil nahihiya siya o dahil sa sobrang bigat ng dibdib niya. "Get it? I value your work ethic and I want to make sure it doesn't affect your work. It's a blank check. Ikaw na bahala kung magkano ilalagay mong amount." Pahayag ng binata at halos madurog ang kanyang pagkatao. Ganoon pa kababa ang pagtingin nito sa kanya. The nerve of this man. "Pwede ko naman pong kalimutan ang lahat ng walang bayad, sir. Don't worry. It's not a big deal at all." Formal niyang saad. Kahit deep inside ay gustong-gusto niya itong pagsasakalin. "I don't leave situations without a negotiated settlement. You're not a charity either. Otherwise, ginusto mo talaga may mangyari sa atin dahil may plano kang hindi maganda sa akin? I tell you, back off because you won't succeed." Pahayag ng binata na biglang naningkit ang mga mata at hindi siya makapaniwala sa mga pinagsasasabi nito. Sinukluban siya ng galit dito ngunit sa halip napakawala ng sobrang inis ay mabilis niyang hinablot ang hawak nitong tseke. "I'll get it. Thank you." Turan niya habang winawagayway ang tseke nang mapasa kamay ito. Hindi naman akalain ng binata na kukunin niya iyon kaya't napatitig ito ng mariin sa kanya na tila magbubuga ng apoy ang mga mata. "May sasabihin pa po kayo? Kung wala na po kukunin ko lamang po ang gamit ko at susunod na po ako sa inyo." Saad niyang hindi pinansin kung anong nakarehistrong emosyon sa mukha nito.
Nagbaw siya sa binata pagkatapos ay tinalikuran niya ito upang bumalik sa loob ng kwarto. Dumiretso siya sa banyo at hinarap ang salamin. Nakipagtitigan siya ng matagal sa sariling reflection pagkatapos ay natawa sa sarili habang nangingilid ang luha. Bakit ba siya masyadong affected sa pinagsasabi ng lalaking iyon? Sa Ivan nga 4 na taon niyang naging kasintahan ay tila wala naman masyadong kaso sa kanya. Bakit parang mas masakit pa ang pang-iinsultong ginawa ng Caleb na iyon sa kanya kaysa sa breakup nila ng dating boyfriend? Kung 1 billion kayang ilalagay niyang amount sa pesting cheque na iyon bilang danyo sa pagyurak dito sa kanyang pagkatao. Hindi makapaniwala si Caleb na kinuha ni Colleen ang ibinibigay niyang blank check dito. He was surprised nang manindigan ng dalaga na hindi ito magpapabayad. Ibig sabihin, ginusto din itong may mangyari sa kanila at hindi lamang dahil sa sariling kagustuhan. Her scent was intoxicating. Like a drug, he couldn't resist. The softness of her skin and the way her hair fell around her face overwhelmed him. He had never tasted lips so sweet and her response to him kindled a fire within him. He slept soundly, lying beside her, and the memory of their intimacy is precious. But the sight of her accepting the check shattered his illusion. The transaction felt cold and impersonal, a stark contrast to the intimacy they shared, leaving him feeling deeply disappointed and questioning everything. Caleb, are you alright now? Makakita pa lamang sa kanya ni Matt ay agad itong lumapit sa kanya at tila inspector na tiningnan ang kanyang katawan. Sa kabila ng hindi magandang mood dahil sa encounter nila ng dalaga ay biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. I'm fine now, man. Thanks. Nakatawang pahayag dahil kulang na lang ata ay tanggalin ng kaibigan ang damit upang masiguro na wala na ang kanyang allergy. Mabuti naman kung ganoon. Nag-alala ko kanina. I know what your body looks like when you have an allergic reaction. Sad nito dahil kahit paano ay magkababata sila ni Matt at halos kilala na nila ang isa't isa. Partways lang sila noong college dahil pinili nito mag-aral sa Harvard at siya naman ay sa Oxford University sa UK. Anong oras tayo maglilibot para sa development ng resort? Salip ay turan niya sa kaibigan. Tumataas na ang araw at nagsisimula na uminit ang paligid. Let's have breakfast first. Di bale, mahangin naman dito sa tabing dagat kaya okay lang kahit na anong oras tayo maglibot. Where's your secretary? Nakatawang saad ni Matt habang nasa himig ang pagbibiro at hindi makapaniwalang napailing siya sa trip nito. May sinusunod na oras kaya mamaya pa ililitaw. Tara na nga sa hapag kung ano-ano mga pumapasok sa isip mo. Patay mali siyang paninitan niya dito ngunit mas lalo lamang lumawak ang pagkakangiti nito. Who knows? Bagay nga kayong dalawa eh. Saad ni Matt kasabay ng masayang paghalakhak. Stop pairing ass man. Hindi kami talo. Isa pa, she's not my type. Tila inis niyang pahayag at mas lalo lamang itong tumawa kasabay ng pag-akbay sa kanya. Inatay siya ni Matt sa resto pero kakaiba ang pagkatuwa nito sa pambabuska sa kanya. Wala pa yung iba natin kasama. Let's drink coffee muna habang hinintay natin sila. Si Matt nang makapasok sila sa resto at tumango siya dito. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagsidatingan sa ang kanilang mga kasama. In pair pa ang mga ito. Si Jamie at Sophie kasunod na team at GF nitong si Ali at ang mag-asawang Tyrone at Arabella Alegre. Si Brent na lamang ang kulang at si Kaylin pero hindi siya sigurado kung sasabay ito sa pagkain kagaya ng hindi nito pagpunta kagabi upang mag-dinner. Oh, parating na rin dito yung dalawa. Mabuti pa isimulan na natin masarap na agahan. Sostyo ni Matt sa lahat ng makitang parating na sina Brian at Kaylin na parating sa resto. Automatic namang napatingin sa labas ang binata ngunit napakunot noo siya nang makitang magkasabay sa paglalakad ang dalawa at kapwa nakangiti sa isa't isa. Kailan kaya nagkausap ang dalawa at parang komportable na sa isa't isa habang nag-uusap? Pagkaayos ni Kaylin sa sarili mula sa galit na naramdaman kay Caleb kanina ay kinuha niya ang notebook at lumabas na din siya sa kwarto upang magtrabaho. Baka kailangan ng walang hiyang boss niya ang kanyang presensya kaya kahit ayaw niya itong makita ay titiisin niya. Mabuti na lamang pala at na-appreciate din ito ang kanyang work ethic. Ang pangalawang dahilan kung bakit gusto pa niya magstay at magtrabaho dito. Palabas na siya sa Prince Cottage nang mag-cross ang landas nila ni Brent. Ang pinakahuling dumating na kasama ng kanyang boss kahapon at nawapoys pa sa lahat dahil sa pag-aakalang dalaga pa si Arabella. Hi, good morning. Nakangiting bati nito sa kanya. Cute si Brent at mukhang mabait pero may aura itong parang palikero.
Good morning to sir. Magalang din batiin niya dito kasabay ng bahagyang pagyuko. Drop that sir. Brent na lang please. Pakit nitong pahiyag kung kaya't napangiti siya. Sirasto ka din? Saad pa ni Brent at tumango siya. Opo. Oo. Turan niya kung kaya't napatawa ito ng malakas. Sabay na tayo. Doon din ako pupunta. Si Brent at tinanguan na naman niya ito. You are Caleb's secretary. Wika niya agad at ito naman ay tumango-tango. Really? Kala ko girlfriend ka niya. Saad nito at tigas na pag-iling ang ginawa niya. Di secretary lamang niya ako. Pag-uulit niya at natawa ito. Have you seen a dog that is ready to bite? Maya-maya ay tura nito at napangiti siya. Of course. Saad niya dito. Kinakagat pa nga niya ang dila niya dati kapag tumatahol yung aso at parang mangangagat. Look at your boss. He's silently growling at me. Pasimpleng tura nito habang hanggang tayo ang pagkakangiti. Sa sinabi nito ay automatic namang hinanap ng kanyang paningin ang kanyang boss. And right there in front of the dining table, Caleb stood furiously and glared them. Binawi niya agad ang paningin dito. Bakit ba ganoong makatingin ang lalaking iyon? Settled na ang problema nilang dalawa kanina. Bakit parang ang sama-sama pa rin itong makatingin sa kanya? Normal pa bang pag-iisip na lalaking iyon? Kaylin, dito ka na sa tabi ko. Ani Arabella sabay turo sa bakanteng upuan sa tabi nito kung kaya't diretso siyang lumapit sa bagong kaibigan. Nagpasalamat pa siya dito pagkatapos ay nakangiting umupo sa tabi ni Arabella kung saan nasa kaliwang side dito ang asawang si Tyrone. Hindi lamang pala kaibigan si Arabella, mabait pa at ubod ng ganda. Kahit simple lamang itong manamit ay sumisigaw pa rin sa aura nito ang pagiging elegante kaya naman hindi mo masisisang isang Tyrone Alegre na maging possessive sa asawa nito. Hindi na kita nakita sa dinner kagabi. Mahinang tanong nito na tila may balak pa yatang makapag-chismisan sa kanya. Hindi ako ginutom kaya tinabad na ako lumabas. Payag niya at kagyat nitong napangiti. Ang dayat ang hati mo? Biro ni Arabella at nginitian na lamang niya ito. Umupo din kasi si Brent sa tabi niya kaya medyo inusog niya ng konti ang upuan. Kumindad si Brent sa kanya kaya napapangiti siyang napapailing habang ipinokus sa iba ang paningin. Napangiti siya hindi dahil nakikilig siya sa lalaki kundi sa pagka-flirty nito. Kung medyo close lang sana siya sa lalaking ito ay binatukan na niya. Pagtingin niya sa kabilang direction ay sa pwesto ni Caleb nakafocus ang kanyang paningin. Hindi niya alam kung ngayon lang din napatingin ito sa kanya ngunit pagkasalubong niya sa mga mata nito ay tumaas ang kilay ng binata habang napakaseryoso ng mukha. Bigla inaitikom niya ang bibig at agad na pilalis ang pagkakangiti pagkatapos ay yumuko na lamang at ifinukus ang paningin sa pagkain. What the hell? Bakit ito pang may ganang mainis sumagalit sa kanya samantalang siya ang ininsulto ng bongga? We are going to ride in a quiet motorcycle bike for roaming around. Tama-tama, equal ang number natin mga lalaki sa mga girls. Brent, ikaw na lang mag-backride kay Sophie? Maya-maya ay tura ni Matt habang maganang kumakain ng lahat. Tama, sina Brent at Sophie ang walang kapartner na dumating kaya automatic na sila ang magkasama sa motorcycle bike. No, I'll go with this lady beside me. Totally isa lang naman ang pupuntahan nating lahat. She can still catch up if her boss needs her assistance. Pahig ni Brent kung kaya bigla siyang napatingin dito. Sigurado siyang hindi ang katulad niya ang pag-iinteresa ni Brent. Ano kaya ang niluluto ng lalaking ito? Taningnan niya ang lalaki ngunit kagaya kanina ay kinindatan siya nito kaya natawa ang kanilang mga kasamahan. Is it okay with you, man? Baling ni Matt kay Caleb. Nagulat ito ngunit agad naman itong sumang-ayon sa request ni Brent. Sure, no problem. Saad nito at tumangu-tango sa Matt sa pagpayag ng binata. Naramdaman niya ang bahagyang pagsiko sa kanya ni Brent kung kaya't nakangiti siyang tumingin dito. All settled. Pwede na tayong lumarga after our breakfast. Si Matt at nagsipagsang-ayon ng lahat. Wear this. Si Brent habang iniabot sa dalaga ang isang riding boots. Akala niya yung magbabanyo lamang ito sapagkat saglit itong nawala habang hinihintay ng grupo ang pagdating ng mga sasakyan nila. Para mas komportable ka. Saad nito sabay tingin sa suot niyang heels. Wala kasi sa hinagap niya na may mga ganitong pangyayari sa pinuntahan nila ng kanyang boss. Kaya hindi siya nakapaghanda. Tuloy, mga pang office pa rin na damit ang suot niya. Thank you. Sa sobrang thoughtful ni Brent ay napangiti siya ng bongga. Imagine kahit sa ang sulok ng mundo pala, may mga lalaki pa rin gentlemen. Brent is cute pero naalala lamang niya ang kapatid niyang si Lance dito. You're very much welcome.
Nakangiting tura nito pagkatapos ay sinayas nitong isuot na niya ang dala nitong boots. Agad naman siyang tumalima. Tinanggal ang suot na heels at isinuot sa paa ang boots. Hindi siya makapaniwalang tama-tama ito sa size ng kanyang mga paa. Ang galing naman. Nawalaan mo kung anong size ng aking paa? Hindi makapaniwalang wika niya kay Brent. That's my superpower. Let me help you. May pagmamalaking tura nito pagkatapos ay umuko at ginawa ang pagsisintas. Huwag na. Mabilis niyang pagtanggi ngunit matigas din sa bato ang ulo nito kaya't hinayaan na nga lang ito ang gumawa. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagsidatingan na ang mga motorcycle bike na sasakyan nila. Tila excited ang lahat sa pamamasyal sa sobrang lawak na resort, lalong-lalo na ang pagsakay sa bike. Halos sabay-sabay na nagsitayuan ang grupo upang puntahan ang nakaparadang sakyan nang biglang may tumawag sa cellphone ni Caleb. Nag-excuse ito at saglit na lumayo para marinig ang kausap. Ilang saglit ding nakipag-usap sa telepono pagkatapos ay sumanyas kay Matt na mauna na lamang ang grupo pagkatapos ay tumingin sa kanya at sumanyas na magstay. Business associate siguro ng binata ang kausap at may urgent na pinapareview na document. Just go ahead, man. We'll be right behind. May urgent lang akong gagawin. Saad ni Caleb kay Matt nang matapos ito sa pakikipag-usap. Naunawaan naman agad ni Matt ito maging kanila mga kasamahan at pumayag naman ang mga ito na mauna na lamang. Okay man, sunod na lamang kayo. Mag-i-instruct ako na magiging guide ninyo mamaya. Si Matt at nagpasalamat ang binata dito maging sa mga kasama nila. Open your netbook, then download the documents sent by Dominguez Corporation. Halos hindi pa nakakalayo ang mga kasama ay agad ito nagbigay ng instructions sa kanya. Okay sir. Mabilis naman niyang pahayag. Pagkatapos ay naupo sa mesa at sinimulan ng buksan ang daladalang notebook. Kung tungkol sa trabaho ay wala namang mas seryoso pa sa kanya. Pag-on niya sa notebook ay agad niyang binuksan ang email account ng CEO at hinanap ang sinasabi nitong document. Agad naman niya itong nakita sapagkat kani-kanina lamang ito dumating. Dinownload niya ito at binuksan ang files bago iniabot ang notebook sa kanyang boss. Napilitan siyang sulyapan ito sapagkat hindi naman ito kumikilos upang kunin ang iniaabot niyang gadget. Muntik siyang maloka sapagkat tila wala ito sa sarili habang nakatitig sa kanya. Bigla tuloy na nag-init ang kanyang muka. Baka iniisip nito ang nangyari sa kanilang dalawa kaya ganoon itong makatingin sa kanya. Sir, ito na po yung documents na sinasabi niyo. Patay mali siyang turan pagkatapos ay inilapit ng husto ang gadget sa harap nito. Thanks. Saad dito pagkatapos may masimasan sa pagkakatitig sa kanya. Mabilis nitong pinasadahan ng basa ang document pagkatapos ay tumawag sa finance department upang i-release ang hinihinging budget ng Dominguez. Let's go. Tura nito pagkatapos makipag-usap sa kanyang cellphone at nauna nang tumayo upang tunguhin ang pinto. Tapos na sir? Hindi niya napigilang wika dito. Basta na lamang kasing nagyaya. Baka meron pa itong kailangan sa nakabukas na notebook. Pagkarinig sa sinabi niya ay tumigil iyon pagkatapos ay bumalik sa kinaupan niya. Itinungkod nito ang mga bisig sa mesa habang tumitig sa kanyang mga mata. What do you think? Saad dito pagkatapos ay finokus ang mga mata sa kanyang mga labi. Napalunok siya ng ilang beses. Parang any moment ay gusto siyang lapain ng buhay. Sa sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso ay nakagat niya ang pang-ibabang labi. Sa ginawa niya ay napangiti ito ng may pagkasarkastiko. Let's move on. Maya-maya ay deklara nito pagkatapos ay walang lingon-likod na nauna nang umalis. Agad naman siyang sinapian ng pagkataranta. Mabilis na isinara ang netbook at halos patakbo siyang sumunod dito. Nagsusuot na ito ng helmet nang madatnan niya sa tabi ng nakapark na motorbike. Pagkatapos nito ay kinuha isa pang helmet at walang kaabog-abog na isunod sa kanyang ulo. Halos mawalan siya ng balansa at muntikang mapasubsob ang mukha sa binata nang pahilan nitong inadjust ang kanyang helmet. Mabuti na lamang at naisanggan niya ang mga kamay sa dibdib nito kaya naiwasan ang pagdikit ng kanilang katawan. Habang nakadantay ang mga kamay niya sa dibdib nito ay pansin niya ang matigas nitong dibdib. Sa physical nitong pangangatawan ay sigurado siyang marami itong pandasal sa katawan. Parang hindi niya maalala kung anong itsura ng katawan nito nang hindi sinasadyang magsiping sila kagabi. O di naman kaya ay masyado siyang nabaliw sa mga haplos at halik nito kaya hindi na niya napansin kung may six-pack ito o wala. Napangiti siya sa sarili nang wala sa oras pero huli na nang mapansing nakatingin ito sa kanyang mukha habang nakataas na naman ang mga kilay. Did you remember something? Sarkastikong pahayag nito kung kaya't agad niyang inilayo ang katawan dito bago pa man mamula ng husto ang kanyang pisngi. Nagpasalamat din siya sa paglapit ng magiging guide nila upang sumunod sa grupo.
Pagkatapos nitong kausapin ng binata ay lumarga na sila. Pagsakay ni Caleb sa motorbike ay agad din siyang sumakay sa may likuran nito. Halos mawindang siya nang kunin nito ang kanyang mga kamay at ipinulupot sa sariling bewang. Ganito ang pagkapit para hindi mahulog. Now, enjoy the ride habang pinaglanasan mong katawan ko. Nakatawang saad ng binata bago pinasibad ng matulin ang kanilang sakyan. Sa halip na bumitaw dahil sa pambabuska nito ay mas lalo siyang napayakap at mas mahigpit ang ginawang pagpulupot sa bewang nito. Mula sa mabilis na pagpapatakbo ni Caleb sa sinasakyan nilang motorbike ay unti-unti itong nag-slow down habang binabaybay nila ang daan na gilid ng bundok at unti-unti ay paganda ng paganda ang tanawin na sumasalubong sa kanilang paningin. Paano kitang-kita nila ang puting-puti na buhangin na nagsasilbing dekorasyon sa malawak na karagatan. Sa labis na pagkahook sa view ay inilabas niya ang cellphone at ibinideo ang paligid. Itinigil pa ni Caleb sa may pinakamagandang pwesto ang kanilang sasakyan at iniyaan siyang kumuha ng video at larawan. Sa katuwaan ay excited siyang bumaba sa motorbike at para kunan ng iba't ibang anggulo ang magandang tanawin. Nang magsawa sa pagkuha ng larawan ay parang batang na pagbigyan at hindi maitago ang nakapaskil na pagkatuwa sa mukha. Are you done? Saad ng binata habang nakaupo sa motorbike at matyagang naghihintay hanggang sa matapos ang ginagawa niyang picture taking. Yeah. Ang ganda. Nakangiting turan niya dito. Nag-carried away siya sa view at nakalimutan niyang boss niya ang binata. Paano, tila nag-enjoy kasi ito sa view at nakangiti rin ito habang nakatingin sa kanya. Take your time. Wika ni Caleb ngunit nakuha na niya ang gusto niyang angulo kaya minabuti na niya lumapit dito. Okay na, nakuha ko na lahat ng gusto kong view. Saad niya at tumangutango ito pagkatapos ay isinuot sa ulo ang tinanggal na helmet at pinaandar na ang motorbike. Lumula na din siya sa likuran ng binata at wala sa sariling humawak sa bewang nito. It seems like you're now enjoying holding my body, huh? Nakangising buska ng binata kung kaya't agad niyang binitawan ng pagkakahawak sa bewang nito at mabilis na inilayo ang sarili. Natawa ang binata sa nagreaksyon niya ngunit agad din itong kinuha ang kamay niya at hinila upang mapalapit siya ng husto sa likod nito. Nasamyo niya tuloy ang napaka-fresh na amoy nito. Hindi niya alam kung pabango ba iyon o ang ginamit lamang nitong body soap. Paglingon nito ay muntik pang magkiskisa ng kanilang mga pisngi habang halos tumigil ang kanyang mundo sa pagkabigla dahil sa sobrang lapit ng mukha nito. Napalunok siya na ilang beses ng paglakbay ng binata ang paningin sa kanyang mukha at tumigil sa kanyang mga labi. Sir, diretso po tayo. Biglang hiyaw ng kasama nilang tour guide kasabay ng pagbusina sa sakyan nito. Agad niyang inilayo ang mukha at patay mali siyang inilayo ang paningin. Bahagya namang natawa ang binata pagkatapos ay naikumpas ang ulo bago binuhay ang kanilang sakyan. Sa may dragon fruit farm sa loob ng resort na nila naabutan ng mga kasama habang nag-e-enjoy sa iba't ibang magagandang view. Napaka-perfect naman talaga ng location ng resort sapagkat napagitnaan ito ng bundok at dagat. Paanan ng bundok ang likuran nito kung kaya't sari-saring halaman din ang nakatanim dito. Habang nakaharap naman sa malawak na dagat na puting-puti ang buhangin. Kung hindi siya nagkakamali, ito yata ang tinatawag nilang Boracay of the North. Akala ko hindi na kayo makakasunod. Si Matt, sumalubong sa kanila at agad na nakipagbungguan ng kamao sa binata. Pasensya naman, it's about the project kaya hindi ko pwedeng i-ignore. Simpleng paliwanag ni Caleb sa kaibigan at gumiti ito. No problem man, it always happens to all of us. Halina kayo at mag-refreshment muna tayo. Baka gusto niyo tikman ng dragon fruit juice? Si Matt habang iginiya silang palapit sa grupo. Kaylin! Excited na ikinaway ni Arabella ang kamay nang makita ang kanilang pagdating. Agad namang ngumiti ang dalaga pagkakita sa kaibigan pagkatapos ay dumiretso sa tabi nito. Tikman mo ito, ang sarap. Masayang tura ni Arabella kasabay ng pag-abot ng isang basong dragon fruit. Salamat. Nakangiting wika ng dalaga dito habang nakikurious kung ano lasa ng juice. Ang ganda kasi ng kulay, red-pink na may batik-batik na kulay itim. Ang sarap nga. Saan ni Kaylin pagkatapos matikman ng juice. Para nga itong na-refresh dahil sa sarap at lamig nito. I told you. Nakangiting tura naman ni Arabella na tuwan-tuwa dahil nagustuhan din niya ang nasabing juice. May view deck sa banda roon. Tara picture tayo. Ani Arabella pagkatapos niyang maubos ang iniinom. Bigla siyang na-excite sa sinabi nito kung kaya't masaya siyang sumunod dito.
Pagdating nila sa view deck ay mas lalo siyang namangha sa sobrang ganda ng kanyang nakikita. It is breathtakingly beautiful at parang nasa ulap lamang siya habang nakatanaw sa napakalawak na dagat. Parang gusto niyang sumigaw sa labis na kasiyahan. Nag-volunteer si Arabella na kunan siya ng litrato at kung ano-anong post ang kanyang ginawa kaya tawan-tawa ito. Maya-maya ay dumating ang asawa nitong si Tyrone kaya siya naman ay nag-voluntaryong kunan ang dalawa ng picture. Pagkalipas ng ilang sandali ay lumitaw din si Caleb sa kinaroroonan nila. Nag-request ng group picture si Tyrone pagkakita sa binata. Kinausap pa nito ang padaang utility upang kunan sila ng litrato. Sa gitna sila pumwesto ni Arabella at halos hindi siya makangiti dahil umakbay si Caleb sa kanya, kagaya ng ginawang pag-akbay ni Tyrone sa kanyang asawa. Nagpa-walkie-pose pa ang kanilang taga-picture at naloka siya ng pabirong kinagat ni Caleb ang kanyang leeg na parang isang vampira. Tawan-tawa ang tatlo samantalang nagsitayuan ang lahat ng kanyang mga balahibo. Ikaw ba naman na biglang lapain sa may leeg? Hindi niya alam kung may choreographer din ang taga-picture nila o natutuwa lang talaga sa kanilang apat. Abay kung ano-anong pose ang pinapagawa sa kanila. Meron pa yung nakatayo ang dalawang lalaki sa kanilang likod habang nakapatong ang mga mukha sa ibabaw ng ulo nila at nakapalibot ang mga bisig sa kanilang leeg. Akala yata ng photographer nila ay mag-aasawa din sila. Ramdam niya tuloy ang napakainit na katawan ni Caleb na nakadikit sa kanyang likuran and worst ay parang biglang may bumukol sa harapan nito. Tinatayuan ba ito? Let me hold you a little longer. Suwabeng bulong nito habang mas lalong idinikit ang katawan sa likuran niya. Sa gulat niya napalingon siya sa binata at nagsalubong ang tila nangungusap na mga mata habang pilit na kinokontrol ang nararamdamang pagnanasa. I'll pay you. Tura nito kung kaya't biglang nakat ang lahat ng nararamdaman niyang spark sa katawan. Feel na nga niya ang pagkakahawak nito sa kanya pero para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi nitong babayaran siya. Ano siya? Sponge? Para usan? Natawa siya sa sinabi nito pagkatapos ay napailing na inilayo ang paningin habang tila tuod na tumayo lamang sa harap nito. Mabuti na lamang at nagsidatingan din ang iba pang kasama nila sa grupo at kanya-kanyang hanap ng pwesto habang nakadungaw ang lahat sa may dagat. Pabalik na ang lahat sa pinag-inuman nila ng juice nang biglang may pumatong na sombrero sa kanyang ulo. Nakakasunog na ang init ng araw. You have to wear hat for your protection. Nakangising tura ni Brent at hindi niya napigilan ang pagngiti nang makita ito. Thank you. Carry lang, di ka na sana nag-abala. Saad niya nang mapagtantong kapares ng suot-suot na mga kasama nilang mga babae ang pinatong nitong sombrero sa kanyang ulo. Ibig sabihin na alala siyang kunan ng lalaki nang magsipagkuhanan ang lahat kanina. Napaka-sweet naman ng Brent na ito. Nakakasunog kaya ang sinog ng araw. You're welcome. It suits you well. Si Brent at napalo niya ito sa may balikat. Inilabas dito ang magarang cellphone at itinutok ang camera sa kanilang mukha. Automatic naman dumikit siya dito upang kumasya ang mukha nilang dalawa sa screen pagkatapos ay kanya-kanyang walkie ang ginawa. Medyo napalakas pa ang kanilang pagtawa nang makita ang resulta ng kanilang picture. So cute, I'll say this. Nakatawang pahayag ni Brent pagkatapos ay magkasabay na ipinagpatuloy na ang paglalakad. Halos malukot ng todo ang noo ni Caleb mula sa pagkakakunot noon nang makitang nagtatawanan sina Brent at Kaylin. Bakit parang enjoy na enjoy ang dalaga kapag kasama ang Brent na iyon, samantalang halos hindi makangiti kapag siya ang kasama? Ganoon ba talaga siya kawalang amor sa dalaga? Or hindi sapat ang ibinigay niyang tseka dito at naghahanap pa ng ibang mabibiktima? Lihim siyang napamura lalo na nang i-request ni Brent na si Kaylin ang ibaback-ride nito. Napatingin si Matt sa kanya upang hingi ng kanyang permiso para sa isang kaibigan. Sure. Mabilis niyang pahayag dahil sa inis ngunit mas lalo siyang nagit-ngit dahil sa nakitang kasiyahan ng dalawa. Pagbalik nila sa cottage ay nag-usap-usap pa ang mga lalaki para sa gagawing pag-develop sa resort. Pumunta na sa kanilang mga cottage ang mga kasamahan nilang mga babae. At dahil tila hindi naman kailangan ni Caleb ang kanyang presensya, ay pumunta na din siya sa kanyang silid upang magpahinga ng konti at mag-impake. Any moment ay kanya-kanyang uwi silang lahat, kaya mas mabuting handa na si Kaylin sa kanyang mga gamit kung sakaling magyaya ng umuwi ang kanyang amo. Ura-urada pa naman basta makapag-isip. Let's go agad. Pagdating sa room ay tinungo agad niya ang banyo. Nalalagkit ang kanyang katawan dahil sa init kanina kaya kailangan na niyang maligo. Pagkatapos naman sa banyo ay isunod naman niyang inayos sa mga gamit sa kanyang traveling bag para wala na siyang poproblemahin pa mamaya.
Patapos na siya sa ginagawa nang marinig ang sunod-sunod na katok sa kanyang silida. Napatingin siya sa may pinto habang iniisip ng bahagya kung sino ang nasa labas. Sino pa ba ang kakatok sa kanya kundi ang kanyang boss? Subalit nang maalala ang nangyari sa kanila kagabi dahil sa pagkatok nito ay medyo nag-aalinlangan siyang pagbuksan ito. Ngunit hindi ito tumitigil sa pagkatok kung kaya't napilitan din siyang tumayo at lumapit sa pinto upang pagbuksan ito. Laking gulat niya dahil si Brent ang nasa pinto. "Thanks God, you opened the door. Kala ko kung may nangyari na masama sa'yo sa loob. Muntik na ako magtawag ng rescuer." Ani Brent at agad naman siyang napangiti. Masayahing tao si Brent at hindi yata lilipas ang isang segundo na hindi katatawa o ngingiti kapag palaging kasama ito. "Hindi ko napansin. Nagliligpit kasi ako." Saad niya dito. "Kaya naman pala. Anyway, paalis na ako kaya ako naparito. Hindi na kasi kita mahagilap kanina." Pahayag ni Brent at napatango siya. May hinahabol siguro importante kaya mauuna itong umalis. Pero teka, bakit kailangan pa dito magpaalam sa kanya? Ingat. Thank you for everything." Wika niya. Kahit paano ay naging mabait sa kanya si Brent. Kahit isa lamang siyang hamak na secretary. Grabe kumaka-thank you for everything. Parang ito na ang huli nating pagkikita. Nakatawang tura nito. "Ito palang calling card ko. If you need anything or want to chat, just give me a call." Si Brent sabay abot ng dinukot na maliit na papel sa wallet nito. "Thank you." Sa katuwaan ay yun na lamang ang nasambit niya dito. "Bye, see you again soon." Saad dito kasabay ng pagbuka ng mga kamay upang bigyan siya ng yakap. Dahil itinuring naman niyang kaibigan si Brent ay tinanggap niya ang ginawang pagyakap nito. Isa pa wala naman siyang na-observe na ibang intensyon nito kaya iniyakap din niya ang isang kamay pagkatapos ay kinawayan niya ito habang papalayo. Nang mawala ito sa kanyang paningin ay medyo nakaramdam siya ng panlulumo. Parang namimiss din niya si Brent kahit hindi pa ito nakakalayo. Makulit din kasi at caring. Parang nasa paligid lamang sina Lance at Mark habang kasama ito.